Shalom everyone! Kumusta po ang bawat isa? Muli ipagpatuloy po natin ang usapang pagbabasa ng Bible. So bakit nga ba natin basahin ang Bible? Genesis to Revelation. Bukod sa ito po ay magbibigay ng gabay natin sa pamumuhay. Ito po ay magbibigay ng kagalakan, magbibigay ng pagmamahal, magbibigay ng kaligtasan, magbibigay ng kalakasan at marami pang iba. Marami po tayong matatagpuan sa Bible kaya kailangan po nating basahin. Okay? So alam ko po na lahat po tayo ay naniniwala sa iisang Diyos. At kung hindi man po kayo naniniwala na may Diyos, abay, maniwala po tayo na may Diyos. Okay, so yun nga, sabi ko, lahat po tayo ay naniniwala na may Diyos at mayroon po talagang Diyos na nagbigay ng buhay po sa atin. Okay? So, bakit nga ba natin kailangan basahin ang Bible? Kasi nga, kahit alam po natin ang salita ng Panginoon, nagsisimba po tayo, pero pagdating, when it comes about Jesus Christ, the Holy Spirit, dito na po tayo nagkakaiba. Kaya nga minsan, kung sinasabi po natin na Jesus Christ is Lord, may magsasabi na, oh, kulto yan. Hindi, mali yang paniniwala nyo. Nilalapastangan nyo ang Diyos. Yung mga ganon. At saka kung sineselebrate po natin ang kapanganakan ni Jesus Christ, may magsasabay sa atin na, oh, Antichrist lang ang gumagawa na niyan. Unbelievers ang gumagawa niyan. Yung mga ganon. So maraming distraction po talaga sa ating pananampalataya at pagtitiwala sa Panginoon kung hindi po natin alam ang nakasaulat sa Bible. Kaya pinupush ko po talaga na bawat isa po sa atin ay magbasa ng Biblia. Isa din is sa pananalangin, kailangan po ba nating idaan kay Mama Mary or idaan kay Jesus or sa banal na espiritu? So, marami po tayong malalaman about sa Bible, kaya wag lang po tayo umasa sa ating mga leaders, sa ating mga pastor, or wag lang po tayo sa linggo lang tayo mag-church, kundi tayo mismo ang makatagpo ng katotohanan. So, lahat ng mga ito ay matatagpuan po natin ang kasagutan sa Biblia. Kaya i-push po natin na basahin, aralin, unawain ang salita ng Panginoon na matatagpuan natin sa Bible. So alam ko po at naniniwala naman po ako kung tayo po ay nagbabasa ng Bible, ito po ay sasamahan po tayo ng banal na espiritu at mauunawaan po natin ang salita niya ayon din sa gusto niyang maunawaan po natin. At yun po yung may apply po natin sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Alright, so yun lamang po again. Maraming salamat at muli huwag po nating kaligtaan na basahin ang ating Biblia dahil ito po ang ating gabay sa pang-araw-araw po nating pamumuhay. Alright, huwag lamang po tayo umasa sa ating mga leaders, sa ating mga pastor. Kung ano lang po yung pinapakinggan na po natin, yun na yun. Huwag po tayong makontento doon, kundi magbasa din po tayo ng sarili po nating Bible. Alright, para hindi lang po ang leader at pastor ang lumago, ang nakakaalam ng salita ng Panginoon, pero lahat po tayo ay matutunan at matagpuan ang katotohanan dahil ito ang makakapagbigay ng gabay, kalayaan sa ating buhay. Alright! Maraming salamat muli. Kunin mo na ang Biblia mo at buklatin mo at basahin mo dahil kung ito po ay binasa mo, inunawa mo at inapply mo sa iyong buhay, hindi ka na po maliligaw sa maling katuruan dahil ikaw na mismo ang nakatagpo ng katotohanan. Madadagdagan lamang ito sa mga pakikinig mo, sa mga leader mo, sa church ninyo, at sa mga pastor nyo. Alright, so yun lamang po. Glory to God sa buhay ng bawat isa. At maraming salamat. Bye!